So, ang problema lang daw nito, resistor. Tama ba? Okay. So, galing naman ito sa home service. So, medyo, alam mo na, yung mga... Ayan, ayaw na magsalita. Resistor lang daw ang sira. Pero kung titingnan nyo, yung reactor, kung makikita nyo, sunog na sunog. Ayan, oh. Oh, parang galing sa ulingan. Talagang galing sa sunog. And yung capacitor doon sa reactor niya, ayan, oh, sinunog talaga siya. Ayan. And tingnan nyo naman kung ano nangyari doon sa board talaga. Ayan. Kaya nga sabi namin, kapag nakita nyo naman garne, utang na loob, huwag nyo nang pag-aksayahan ng panahon. Replacement. Ano yan? Camera? Hindi. Video? Cellphone. Cellphone? Ayan. Okay, good day mga ka-technician, mga ka-aircon tech. So, yung ilang araw kaming hindi gumawa ng video dahil sa... Mamaya, ikukwento ko. Long story. Long story. Okay. So, hindi kami nakagawa ng video, pero nakagawa naman kami ng unit. Ayan. So, ito yung mga unit na ginawa namin. Ito, and yan. Ito, and yung nandun sa lamesa. So, ipapakita na lang namin yung mga pinalitang spare parts. So, ito yung unit ni Idol. Si Idol. Okay, shout out kay Alan Cruz. Alvin Cruz. Alvin. Okay, ito yung unit ni Sir Alvin Cruz. So, shout out kay Alvin Cruz. Ginawa na namin itong board nung nakaraan. Pinalitan namin ng capacitor. Yun, so change value na mamaya papakita ko doon sa lamesa. So hindi daw nila napa-andar doon, pero isinalang namin sa unit, umaandar naman siya. Ayan o, maandar si fan motor. Ito. And lumalamig din yung unit. Ito. So maandar, tahimik lang talaga yung andar niya. So hindi ko alam, baka mamaya sa wiring nila nagkaroon lang ng problema, or hindi ko masabi kung saan ang galing ang problema nila. Pero maanda rin yung unit dito nung pinalik nila, tinry natin. Yung problema mo, saan ang galing? Yung problema nila galing sa kanila. Yung problema ko. Gulubos na. Ayan. Ayan, dito yung isang unit. Yung talagang may board nito. Ito yan, same din ang problema. Kinalas na namin, naubusan lang ako ng stock ng capacitor. Kaya mag-o-order ka na ng capacitor. Ayan, so mainit na ang condenser nito. Patayin mo muna, boss dads. Bago ulo ko minute dyan. Okay, so ang naging problema nitong unit na ito, katulad ng mga inilabas natin noon sa video, yung capacitor na nandito, nag-change value. So ang nangyayari, namamatay si compressor, aandar na mga minsan 3 minutes, 5 minutes, o minsan start pa lang ng compressor, then namamatay na. Namamatay na siya kaagad. So, ang nagiging problema, yung capacitor na nakakabit dito. So, tinanggal ko na ito and puprovide na lang namin ng capacitor. So, itong kay Idol Alvin Cruz, pinalitan na namin ito. Hindi nga lang daw nila na-i-run sa kanila, napaandar. Pero pagdating dito, maandar naman. So, confirm namin na maayos at tumaandar ang unit. Okay? So, yan. Hindi na namin ipinakita kung paano namin iginawa. Kinuwento na lang namin. Yan. Kinuwento. And ito yung sumunod na problema na ginawa namin. So, ito ay carrier po ito. Carrier. Ang naging problema naman niya, E1 error. Ayan. So, doon sa E1 error natin, yung mga nanonood ng ating video, so review na lang sa kanila. Ang pinalitan namin dito, yung dalawang photocoupler kung tawagin natin. Iba kasi optocoupler ang tawag. Photocoupler tawag namin dito. Yan, yung dalawa na yan. Okay, so ang laman lang naman yan, yung pinag-check natin lagi, yung resistor na 2K and yung may isang diode and yung dalawang photocoupler. So nakita natin problema photocoupler, pinalitan namin, umandar na siya. Yan, maayos na. So okay na ito, nag-run na ito. So kinalas lang namin ulit itong board dahil meron sana kaming isang isasalang nakaparehas. Eto.
So, ang problema lang daw nito, resistor. Tama ba? Okay. So, galing naman ito sa home service. So, medyo, alam mo na, yung mga... Ayan, ayaw na magsalita. Resistor lang daw ang sira. Pero kung titingnan nyo, yung reactor, kung makikita nyo, sunog na sunog. Ayan, oh. Oh, parang galing sa... Sa ulingan. Talagang galing sa sunog. And yung capacitor doon sa reactor niya, ayan, oh, sinunog talaga siya. Napa. Ayan. And tingnan nyo naman kung ano nangyari doon sa board talaga. Ayan. Kaya nga sabi namin, kapag nakita nyo naman garne, utang na loob, huwag nyo nang pag-aksayahan ng panahon. Replacement na ho tayo. Ayan, oh, pati yung wire. So, maaring ang naging dahilan nito, walang patayan yung aircon or nag-overuse. So, nagkaroon siguro ng spark yung reactor and gumapang yung parang umapoy na talaga siya. Yan, oh. Kung nakikita nyo, sunog na sunog. Yan. So, replacement talaga siya. So, Hindi dapat kaya, boss, isasalang natin dito. Hindi to nadadaan sa palit resistor lang, ha? Resistor. Ayan, oh, tingnan nyo yung loob. Ayan. Okay. So, ayos na dito. So, lilipat ako doon sa lamesa. And meron akong ipapakita. Maliwanag ko siya. And ito naman yung isa na kadugtong ito nung ginawa ko na isa, yung TCL. So, TCL din ito. EO error. So, ang EO error is ibig sabihin communication. So, kapag dead set yung pinaka-outdoor board nyo, lalabas talaga EO. Ayan. So, ang pinalitan naman namin dito, yung diode and yung MOSFET dito. Ayan. So, hindi na rin namin naipakita dahil hindi kami gumawa ng video ng mga nakarang araw dahil may mga inaasikaso ako. Hindi kami makagawa ng video. Ayan. So, eto yung mga pinalitan namin. Ito na lang ipapakita ko sa inyo. So, dito, ang napalitan namin, kung makikita nyo, ayan, oh, mga putok. Ito. Yan. Ang mga spare parts. Ito. Actually, dito sa unit na yan, nakadalawang palit ako ng parts. Ito yung original na spare parts niya. Pinasok ni Lizardo. Putok. So, kinabitan ko siya. Umandar siya ng mga 1 minuto. Pinutok na naman yun, sabog. Yung isa sumabog din. Pati si fuse niya, pinutok niya. So, pinalitan ko ulit and tin-troubleshoot ko. Meron akong nakitang mga resistor pa na change value. So, ayun, napatino namin ito. Okay? Ayan. And doon kay, tawag yan yung kay Daikin. Ito yung spare parts na sinasabi ko. Ito, so sa capacitance checker, so dapat 20 UF ang makukuha natin. Ang lumalabas na, ay mali. Sorry, bakers. Ito. Yan, oh. So ang nakalagay na lang is 3.6. So 20 UF ito. So 3.6 na lang. Ito yung galing doon kay Idol. Yan, kay Idol Alvin Cruz. Idol. Shout out sa iyaw. Ayan, so nung pinalitan namin, okay na, nag-run na siya. And yung kay TCL, ito yung EO error. Ayan, so dito ito kasama. Para makita ni Tomer yung ating mga pinalitan. And yung isa na E1 error, ang pinalitan namin, itong photocoupler. Dalawa. Yan, so hindi na namin pinakita ko paano namin ginawa. Pinakita na lang namin yung sira. Actually, kapag chinek nyo ito sa tester, kung makapapansin nyo, good pa ito eh. Pero naglalabas siya ng E1 error. So, nag-change value siya during nakakabit doon sa unit. Kapag nakakabit yung parts. So, kukuha ko ng good parts para maipakita. Kasi ito dito marami nagkakaroon ng kalituhan sa pag-check nito. Meron kaya ako dito natatago. So, wala yun.
Okay. So sa pag-check ng puto-coupler, ayan, babalik rin ko lang yung paa. So marami pa ang nagtatanong kung paano daw ito i-check. So sasagutin na lang ulit natin, pero meron na akong inilabas sa video ng mga ganito kung paano i-check yung puto-coupler. Okay, so kakukuha ako ng basahan. Do-drawing ko. Kayo hindi pa rin pala kayo marunong mag-check ng puto-coupler dalawa, ano? Medyo nalilito pa boss eh. Ayan. Yan kasi epekto ng alak sa katawan nyo. Dado kasi boss eh. Dado eh. Lalakas magyaya boss eh. Ayun yung inuuna muna namin pag-aralan, sir. Paano tatagal? Paano tatagal sa alak? So, natuto ka naman. Konti man. Konti pa. Konti pa. O, mamaya, practice ka uli. Okay. So, yung puto-coupler, alam naman yan sa loob. Yan na, nilakihan ko na. Ito yung may dalawang paa. Okay. So, ang laman sa loob niya, meron niyang diode or LED kung tawagin natin, light emitting diode. And yung dalawang paa pa, meron siyang parang transistor yung nasa loob na yan. Yan. So, maaaring ito yung collector, ito yung emitter, ito yung base. Yan yung laman ng puto-coupler ha, yung ganitong parts na maliit, pero may laman sa loob na ganito. So, kapag ka nagkaroon ito ng supply dito or feedback supply or supply na, kung tawagin natin, supply na talaga siya. Para siyang ilaw ang nasa loob niyan. So nagkakaroon siya ng light, kaya LED, light emitting diode. Yun, diode, light emitting diode. So pag nagkaroon ka ng supply dito, nagkakaroon niya ng parang liliwanag or ilaw, yung parang doon kung makikita niyo yung ngayon yung optic, ano ba yun, light. So magsuswitch yung base natin, magkakaroon na ng resistance ito. Para magiging resistor or magsuswitch on kapag nagkaroon ito ng supply. Parang relay din, pero ang laman sa loob ganito. So magkakaroon ng supply, magsuswitch on ito. Yan, parang magiging resistor siya. Yun, magkakaroon ng supply yung base, switching. Yan, in short, para madaling maintindihan, switching. So ang laman sa loob para switching transistor. Okay, ayun ang laman niya sa loob na puto-coupler. Okay, maliwanag na. Ayan, so pakita natin ito kung paano i-check. So ito yung puto-coupler, meron niyang dito, maraming nalilito eh. Yung isa meron ng marami nang nakakasunod eh. Ayan, so kapag chine-check nyo yan, gagamit kayo ng dalawang tester. Ito, katulad nyan, kiklip ko siya dito na naka-resistance ako. Yun. Okay, so makikita nyo yun, wala pa. So, ang gagamitin kong pang switch tester sa X1. Naka X1 ako ha. Okay. Yan. So, susuplayan ko ito. O, isuswitch ko yung yan o. So, yan. Makikita nyo o. Meron kayang nakuhang 19.2 ohms. O, yan o. Tanggalin ko yung switch. So, isuswitch ko ulit. Yan. 19.2 ohms. Ito ha, yung chinek ko. Makikita na maliwanag yan. Ayan. So magiging parang resistor or switching na yung iba, yung loob na yan. Hawakan mo to. Ayan. Huwag mong bubulungan ha. Hawak lang. Yan. Tanggal. Okay. So switch ulit natin. Yan. Lumuluwag.
Yan. So, naglulus lang are. Teka, ayusin ko. Ayaw dumikit ng maayos. Ayan ha. So, naka-OL siya. OL. Yan. 19.5. 19.5, 19.2, 19.4. Ayan yun. Yung switching niya. Yun. Okay, so ito yung good na photocoupler. Ito naman sa mga diode. Familiar na kayo dito. Ayan. Alam nyo na yan. So itong loob, ya, katulad niya, no? Kaya pinutok niya, shorted. Yan, no? Yan. Shorted yung AC niya. Yan. Yung isa, yun, shorted din. So dapat wala yan. And itong mga ito wala nang duda dahil tuklap. So ito yun. So ang shortage sa kanya itong dalawang paa. Yun. Ito. Saka yun. Pag ni-reverse ko dapat wala siya. So ang shorted siya. So ito wala nang duda dahil pumutok siya. So ito yung sinalpa ko na dalawa. Ito yung mahirap ipaliwanag siyempre sa ating mga customer. Minsan gumagastos talaga tayo ng spare parts katulad niyan. Pinutukan tayo ng dalawang parts. Pinutukan ako ng isang diode. So shoulder namin yan. So siyempre hindi natin pwede ibigay ng defective pa yung unit. Or kung talagang hindi natin nagawa, i-return natin yung board. Pero gumastos na kami ng spare parts. Yun. Kaya ito medyo mahirap talaga sa electronics na sinasabi natin. Abono, boss. May katulad niyan. Siyempre, kung hindi natin nagawa si unit, abono kami ng spare parts. So, magkano ang isang MOSFET? Medyo mahal kasi original na MOSFET yung ginagamit namin. So, nasa 350 pesos. So, yung dalawang pumutok, 700 pesos na kagad to. Plus yung diode, yung abala, and yung talent pin natin, yung stress. Yan. So medyo mahirap ipaliwanag kasi pagdating sa electronics, napakahirap ipaliwanag sa customer ng problema. Yan. Kaya doon sa iba na medyo nagtatampo na, nagagalit na, nasisigawan ng tayo, namumura. Uy, Ayun. So, humihingi kami buena mano ako doon lagi. humihingi kami ng paumanhin kasi hindi naman po lahat, sabi nga natin, may mga tawag na hindi na namin nasasagot. May mga board na hindi namin na-update kaagad. So, humihingi kami ng paumanhin. Kasi, ayan, yung sa inyo, kumbaga sa inyo, pinapa-repair nga lang aircon. So, kami kasi na gumagawa, hindi naman lahat dito tayo nakapokus. May mga personal din tayo na asikaso, may personal na problema na pinagdadaanan. So, minsan hindi tayo makapokus sa gawa. Katulad niya, hindi kami makapokus doon sa pagbibideo nung nakaraan. So, ginawa namin, nag-repair na lang kami na nag-repair. And yung mga na-repair namin, yan yung pinakita namin sa inyo ngayon. So, okay na. Kaya yung mga tumatawag, nag-message na hindi namin nasasagot, pasensya na, yung hindi na-update sa mga board, pasensya na, pero lahat ho ng board nyo ay pinaglalaanan namin ng oras at panahon, pinaglalaanan namin ng spare parts na ginagamit, na minsan katulad niya na naputukan tayo ng parts, so shoulder namin yon, hindi namin pinapa-shoulder sa customer. So ayan, yun lang naman. Kaya inuulit ko lang ulit, pasensya na doon sa mga hindi nasasagot at hindi na-update sa mga board. Yan. So, yung iba hindi na-repair na talagang hindi na ma-repair, katulad ng isa na ang sabi resistor lang ang problema, pero kung makikita nyo naman sulog na yung loob na talagang hindi na namin i-advise i-repair. Replacement na talaga. Ayun. So, medyo alam mo na yung iba, mataas yung expectation sa amin na magagawa namin. So, ayan. Tao din lang po kami. Tao din no? So, gagawin namin yung magagawa namin. And, siyempre, yung ibang spare parts kasi na hindi naman namin provided. Kinukuha rin ho namin ito sa supplier.
Katulad nung isang nagagalit na yata kanina, si ma'am, hindi ko napapanggitin ng pangalan. So, Ganda pa naman ang pangalan eh. nag-order kami ng spare parts na walang dumating sa amin. So, minsan hindi namin na-update yan kasi nag-aantay din kami ng update ng supplier. So, kung walang update si supplier, wala rin kami. Tenga din yung board. Kung hindi kami nakatawag, yun lang ang fault namin. Minsan hindi namin na-update sa kanila kasi sabi ko nga sa dami ng Tsaka nagawa. natatabunan din. Minsan Kasi, natatabunan yung message. Ayun. Kaya humihingi ako ng paumanhin. Dahil sana maunawaan tayo. Ayun. So okay na tayo. huwag lang magmumura. Kasama yan. Kasama sa trabaho natin kasi ang nasa services. Yun nga lang, minsan hindi tayo naunawaan. Ako naging palayado rin ako noon eh. Pero ayoko mamumura eh. Ayun. Kasama sa ano natin ang trabaho na ganyan. So, ginagawa naman ho namin lahat kung ano yung magagawa namin at maitutulong namin. So, hindi naman namin gugustuhin itenga yung board. Tsaka alam naman nila yung address dito. Pwede naman silang pumunta kung talagang hindi sila na-update. Ayun. Kung gusto namin magawa lahat ng dadalhin nyo, kaya lang siyempre, limitado din lang yung laman ng ating utak, limitado din lang yung kaalaman natin. So, hanggang doon lang, hanggang doon lang yung kakayahan namin. Ayan. So, pwede naman, yung sa amin lang, isi-share lang namin para lang maitulong doon sa iba na technician na maimulat yung kaalaman. Kung ano yung alam namin, isi-share namin. Yan, katulad ng mga ginawa namin, napaandar na namin yung mga unit. So, isinare namin yung mga nagawa namin. Ayan. So, okay na. Ayos. Okay.